Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ikaw ba ay nanghihina ngayon? Ikaw ba ay lubog sa napakaraming problema at pagsubok? O baka naman ikaw ay naghahanap ng direksyon sa iyong buhay? Magpasalamat tayo mga kapatid dahil tayo binibigyan ng kalinawan ng ating Panginoon sa ating isip at puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero para maging mabunga ang salita ng Diyos sa ating buhay, kailangan nating kumilos. Kailangan nating sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Sa mga napakaraming beses na nanatili lang sa ating isip at hindi natin isinabuhay ang ninanais ng Panginoon para sa atin, tayo'y humiling ng tawad, tayo magpakumbaba para makita tayong minsan pa karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlang ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang awitin sa uuda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siyang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod man matatag ay binabagsak.
pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntunan ng mga mahirap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamanuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayang dooy makapasok. Aking pinupuri ikaw, o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayan sa layunit hagad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Alleluia, 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 alleluia. Hanapin ang poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa kanya tayo magdasal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan na malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan na malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. Alam niyo po ba, walang mangyayari sa iyo kung wala kang gagawin. Amen? Nothing will happen to you if you will not do anything. Pero bakit ba ang dami sa atin ang tigas ng ulo? Marami sa atin naghihintay ng tagumpay, pero wala namang ginagawa. Marami sa atin naghahanap ng bunga, pero hindi naman nagtatanim. Marami sa atin nananaginip ng isang masayang buhay, pero
hindi naman kumikilos. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Wala pang tao ang nagtagumpay dahil inisip lang niya ito. Wala pang tao na sumulat ng plano ng kanyang pangarap at magic, biglang umasenso sa kanyang buhay. Mga kapatid, lahat ng bilyonaryo, lahat ng mga sikat, lahat ng mga makapangyarihan na tao, lahat na merong mga nakamtan sa buhay, may isang sikreto. Gumalaw sila, nagpagod sila, kumilos sila, nagtrabaho sila, nagsakripisyo sila. At yan din po ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayong araw. Ang sabi ni Jesus, hindi kayo makakapasok sa langit kung patawag-tawag lang kayo ng Panginoon sa akin. Kung hindi natin gagawin ang kagustuhan ng Diyos, sabi ni Jesus, hindi tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. Remember this, action is attraction. I will repeat that. It's very beautiful. Action is attraction. Kung gusto mo na mas marami pang pagpapala, bendisyon at grasya na lumapit sa iyo, na matanggap mo, kailangan mong gumalaw. Kailangan mong kumilos. At napakahalaga, kailangan mong buhayin, gawin ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Napakasimple lang po nitong paalaala ng Diyos sa atin. Pero, bakit hindi natin ginagawa? Bakit natin hindi sinusundan? May dalawa kasing problema nasa atin din. Ang unang problema, napakarami sa atin marurunong. Pero ang pangalawang problema, napakarami din sa atin nagmamarunong. Minsan, mas alam pa natin sa Diyos. Pag puno ng kaalaman ang iyong isip, nawawalan na ng puwang o ng space ang Diyos dyan. Amen? Ang tawag po natin dito ay intellectual pride. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Kung minsan feeling mo, alam mo na, mapapahamak ka. Balikan niyo po itong kwento ng ating Panginoon, ang talimhaga, ang larawan na kanyang binanggit sa kanyang maalagad. Bakit itong tao nagtayo ng bahay sa buhanginan? May intellectual pride. Kahit na anong sabihin ng mga ibang tao sa kanya, wala siyang pakialam. Kasi yun yung gusto niya. Yun yung para sa kanya. Yun yung naiisip niyang tama. Di po ba? Pero ano daw ang nangyari dito sa tao na nagtayo ng bahay na mahina ang kanyang pundasyon? Dumating ang unos, ang bagyo, ang baha, bigla itong lumubog, bigla itong nawasak. Mangmang ang tawag ng ating Panginoon sa kanya. Mangmang ang mga taong nagmamarunong. Hindi ibig sabihin, may alam ka na matalino ka. Amen? Dahil ang tunay na matalino ay yung alam niyang kagustuhan ng Diyos. Amen? Who is the wise person? Not the person who knows everything, but the person who knows what God desires. And when you know what God wants, and when you follow the will of God, my dear friends, your life will be blessed. You will have a long, a happy, and peaceful life. Remember that, my dear friends. You are a fool if you think you know better. We do not know everything. Kailangan natin ng pagpapakumbaba. Kailangan nating aminin. Kailangan nating sabihin, Panginoon, hindi ko naman talaga alam ang lahat. Tulungan mo ko. Linawin mo ang aking kaisipan, ang aking puso. Nung minsan, meron po mga nagpapalimos. Pumunta po dito sa parokya. 4 po silang babae. Bawat na 10 linggo, ang dami po na dumadating ang mga humihingi, nagpapatulong. Nabalitaan po kasi nila, mabait ako. Maawain po kasi ako. Nagbibigay ako. Lalong-lalo na alam ko naman po,
Kayo po ay nagble-bless sa parokya, so we are also blessing people. Pero isa pong napansin ko ito, namimihasa na, nang aabuso na yung mga ibang nangihingi. Gusto makakuha na lang. Kaya nga po, bago ko binigyan itong mga nagpapalimos, sinabihan ko muna sila. Gusto ko silang turuan, kinausap ko sila. At tanong ko sa mga nagpapalimos, talaga bang gusto nyo forever na lang kayong magpalimos? Kasi pag nagpapalimos lang kayo, konti lang yung inyong tatanggapin. Gusto nyo ba yan? Na forever hanggang kamatayan, naghihirap kayo? Tinanong ko po sila, ano ba yung pangarap nyo nung maliit kayo, nung nag-aaral kayo? Sumagot po sila, para-parehas. Father, gusto po naming mag-teacher noon. Tapos sabi ko, bakit hindi kayo mag-aral? Pwede pa naman Bata pa naman kayo. Di pa naman kayo senior citizen. Meron namang ALS, Alternative Learning System. Tutulungan ko kayo. Alam niyo po yung sagot nila, Father, mahirap po ang buhay Father, mahirap pong mag-aral Ang sabi ko sa kanila, sa taong ayaw, maraming dahilan. Pero sa taong gusto, maraming paraan. Ano yung hadlang sa kanilang tagumpay sa buhay? Di ba sila rin, meron silang kaalaman pero mali yung kanilang kaalaman. Hinahawakan nila, pinaniniwalaan nila yung mali na kanilang nakagisnan. Tinutulungan ko na sila, ginagabayan ko na sila. Pero tingnan niyo po, ayaw pa nila. Kaya nga, ano sa tingin niyo mangyayari sa kanila? Magtatagumpay o lalong mahihirapan? Nag-uumpisa ang problema sa atin. Lalong-lalo na sa kinakabit natin sa ating mga isip. Amen? Kaya nga, napakaganda po nung aral, turo, nung isang speaker. Pangalan po niya, si Jim Rohn. Sabi niya, do not let your learning turn into knowledge because you will become a fool. But turn your learning into action so that you will become successful. Ang dami po sa atin nag-aral. Dito po sa Pilipinas, ang dami natin mga eskwelahan. Hindi po ba? Matalino tayo Lalong-lalo na mga kabataan ngayon, nakakagamit ng cellphone. Pero ang tanong, bakit ang daming bigo? Bakit ang daming naghihirap? Bakit ang daming malungkot, depressed, naghihikahos? Kasi hanggang ulo lang yung nalaman. Kasi merong naranasan, kinabit dito sa isip at yun na lang ang hinahawakan at pinaniniwalaan. Ayaw nang makinig sa Diyos. Ayaw nang sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi po ba, hindi magbubunga ang kaalaman kung hindi mo yan isa sa buhay. Ang dami po sa atin din, linggo-linggo, nagsisimba. Pero bakit hindi pa rin tayo nagbabago? Bakit ang dami rin sa atin nakakasakit sa iba? Bakit ang ating lipunan hanggang ngayon ganyan? May korupsyon. Hindi na tayo umangat, hindi na tayo umasenso. Kasi yung alam lang natin sa Biblia, yung alam natin sa pananampalataya, hindi naman natin ina-apply, hindi naman natin sinasabuhay. Alam niyo po kung ano yung formula para po sa tagumpay sa buhay? Sulat niyo po ito. Isang mabuting ideya at maraming paggawa. Remember that. Write that down. A good idea plus heavy action. And if you want a holy, happy, peaceful life, then you should take the lessons from Jesus and apply them in your life. Amen? Hindi naman po kailangan yung buong Biblia basahin mo ngayon Pero araw-araw, paunti-unti, yung narinig mo, kung ano yung nakapukaw sa iyo, dun ka muna, subukan mo, gawin mo sa iyong pamumuhay. Subukan niyo po araw-araw na ano man ang marinig mo, nagsisimba ka, may nagustuhan ka, naramdaman mo, diyan ka tinatawag ng Diyos. Sundin mo yan. Sinasabi ko po sa iyo, mga kapatid, magbabago ang buhay niyo. Gaganda ang inyong karanasan. Mga kapatid, gusto niyo po bang isang matibay,
isang matatag at isang matagumpay na buhay, tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang ating narinig, ang salita ng Diyos, kailangan nating gawin, sundin, at buhayin araw-araw. Para pagdating ng panahon, ang ating buhay ay maging karanasan ng langit at darating din ang araw na tayo ay mamumuhay, makakapasok at magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Bunga ng pagtitiwala, pagkaloob ng Diyos Ama, ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating pananampalataya naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, mangitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at takayan mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay aming nang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsila. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinihiram, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at paspasan ang aming kahilingan, at sa iyong pagbabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pagmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. That purity of intention is also important whenever we are doing some actions. Hindi lang po yung kumikilos ka, hindi lang yung may ginagawa ka ang mahalaga. Pero ang tanong, ano ang dahilan bakit ginagawa mo ito? It's not all about what you do, but why you are doing it. We can do some things with the wrong intention. Amen? Para saan ang lakas mo? Hindi lang para ikaw ay yumaman, hindi lang para ikaw ay magtagumpay, hindi lang para ikaw ay sumikat, hindi lang para ikaw ay makaramdam ng sarap. Kung hindi, tandaan mo na ang buhay mo ay galing sa Diyos. Ikaw ay nagpapasalamat, binigyan ka ng buhay ng Diyos. Bakit kailangan kang sumunod sa Diyos? Sana maramdaman mo, sana ma-realize mo, ang lahat ng ginagawa mo ay dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, dahil mahal na mahal ka din ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, gusto ko po na buksan nyo yung Biblia nyo, kahit saan. Pumili po kayo ng isang aral, isang lesson dyan. Magdasal kayo, tanong nyo sa Diyos, Panginoon, anong kagustuhan mo? Panginoon, saan mo ko dinadala? Then open your Bible. Kung wala po kayong Biblia, meron pong Google, no? Hanapin niyo po yung online Bible. Then try to find one scripture passage there. Read it, meditate upon it, and then try to apply it in your life. Ang kapatid, hindi magiging mabunga, masaya, banal ang buhay na ito. Kung ikaw lang ay basta't nag-iisip lang, alam mo lang, ang kagustuhan ng Diyos. Naway, sundan mo siya araw-araw. Gawin mong kagustuhan ng Diyos para maranasan mo ngayon pa lang ang kaharian ng langit sa buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos,